Shout out mga kabindors, narito tayo sa lugar na ito upang pasyalan natin ang idinulog sa akin ng ating concerned citizen. Ito daw ay ginang na napakahirap ang kalagayan na idinulog sa atin ng ating nagmamalasakit din na concerned citizen. Yan mga kabindors, samahan nyo ako doon sa ating pagbisita. Itinuro sa atin yung bahay ng ginang na talagang hirap na hirap. Dito daw yun. Tao po. Ay, ano pangalan mo, be? Timothy pa. Timothy. Ayan. Nasaan ang nanay mo? Ayan. O, te. Kamusta, te? Ito po. Medyo inaatake na naman. Ayan nga, te. Kaya ako nakarating dito. Kasi mayroon nagsabi sa akin na concerned citizen na nakakakilala sa'yo or kaibigan mo siguro yon. Nagsabi sa akin na ikaw daw ay napakalala ang kalagayan. Ano ba? Bakit ba nangyari yan, te, sa iyo? Yung mo na yan? Ba't ka nanginginig na ganyan? Simula lang po ito nung namanhid muna yung kabila kong katawan. Tapos, nung nagalang po, kasi ako na kami ng pandemic, yung bigla na lang po nanakit ng kabila kong katawan. Ito, nanginginig na lang po, bigla-bigla, pag walang naiinom po na gamot. Pero nagpaano ka naman, te? Nagpa-doktor na kayo? Opo. Kaso marami pong hinihingi na laboratory kasi hindi daw po basta-basta makakainom ng gamot. Kailangan matukoy daw muna kung ano talaga yung saan po nagsimula yung pagtitrigger ng po. Ng panginginig? Opo. Hindi ka pa nagpa-laboratory? Isang beses lang po kasi delikado po daw. Wala akong kasama kasi minsan po ako lang mag-isa. Po ko sa daan. Ay, walang sumasama sa'yo. Nasaan ngayon? May asawa ka, te? Opo. Nasaan ang asawa mo ngayon? Trabaho po. Sa isang buwan po, 2 lang ang uwi nun eh. Ano siya? Stay-in. Opo. Minsan po, hindi rin naman po nagkakasya yung binabudget po sa hirap po ng buhay. Magkano ang kaniyang sweldo sa palagay mo? Anong trabaho niya? Construction or Construction po. Nasa 500 lang po. 500 ang isang araw. Opo. Itong bahay na ito, inyo ito? Upahan po. Inuupahan nyo lang? Opo. Makahirap nga talaga kasi construction lang ang trabaho, Opo. Tapos nag-uupa pa kayo, may karamdaman ka pa. Magkano man ang upa dito, te? Sa nyo? Tinitira. Dawa naman po yung may-ari. Pinag-upa po kami ng 500 po ang isang buwan. 500 mura na, te, Opo. Mura na yun. Naawa nga sa iyo siguro. Sa iyong kalagayan, tinitingnan din yung kalagayan mo ng may-ari nitong bahay. Para daw makapag-aral ng mabuti yung mga bata. Ilan ba yung anak mo? 2 po. 2. Itong sinong pa to? Si Timothy at saka yung si isa. James po. Parehas lalaki. Opo. Ay. Yan nga, yung sumalubong sa akin dito, si Timothy daw siya, ang kanyang pangalan. Yan naman, te, anong year nag-umpisa iyang karamdaman na yan? Siguro po, mga 4 years na po to. Magpa-5 na po kasi 5 na po yung anak. Nagsimula lang to po. Ay, yung panganay mo 5 na. Ito po. Ito? Opo. Nagsimula nang ipinanganak mo ito siya. Opo. Ay. Baka naman kasi diyan nagsimula yung sa panganganak mo sa kanya. Opo. Kasi nung una mang bata na ipinanganak mo, di ka naman ganun. Hindi naman po. Pa nga po ako, nakakapaglabandero saan. Baka nabinat ka, te. Ano ba ang mga ininom mong mga dahon-dahon na pambinat? Wala. Wala po. Kasi doon sa province namin, yan ang ginagawa ng mga magulang ko noon. Kumukuha siya ng mga dahon-dahon,
na pang ano sa bagong panganak Opo. para hindi mabinat. Pero hindi lang natin alam yan, tiya, kung binat yan na ano mo, basta hula ko lang, baka binat yun or ano. Ang sabi naman ng doktor, anong sabi ng doktor, te, nang nagpa, Sabi ano ka? po ng doktor, parang ano daw po, kapatid ng Parkinson. Kaso nga lang, Parkinson daw po kasi, hindi na po nakakatuwid maglakad. Sa akin daw po, ano naman daw tuwid naman daw po ako maglakad. Parkinson. Yung nangingisay ko na bigla, na parang bumubula yung bunganga. Sa akin lang po. Ah, yung epilepsy. Opo. Epilepsy, ay, yan ba yun yung Parkinson, yung epilepsy? Yan ba yun? Ah, Tinanong ko nga po yung doktor kung may nakukumpain sa gamot. Sabi, hindi na po. Basta makainom ka lang po ng tama sa oras ng gamot. Walang impis. Dire-diretsong mas maganda. Kasi pag naumpisahan daw, mas lalong kirot daw sa katawan yun. Kapag walang gamot. pero ikaw naman, nakakapagtik ka naman, diretso. Mula nang nag-umpisa ka magpa-doktor. Dati po, kapag inom po akong dire-diretso. Ngayon po kasi na marami pong sa eskwelahan. Hindi po ako nakakapag-inom maayos. Ah, sa isang araw, nakakainom ka naman. Opo. Mga ilang beses ka umiinom. Minsan nga ginagawa ko na lang po dalawa. Umaga at saka gabi. Ah, magkano ang isang gamot? 33.75 po ang isa. Di sa buong maghapon, ilan ba sana dapat ang iinumin mo? 3 po sa isang araw. Uy, di, Una kung na. wala kang 100 mahigit, Wala eh hindi ka makakainom. Ngayon ano? Naku, ano nga problema nga, ate? Ano nga, pangalan mo ate? Nilisap. Nelisa. Ah, yan nga sinabi ng consensitisin na nagsabi sa akin, yan ang pangalan mo. Kaya gabi. Laan mo kami, ilodin mo kami ni mama. Ah, ito ba ang Ito po yung panganay. panganay mo? Oo. Bali dalawa lang pa lang sila na Opo, anak mo. ang ginagawa nga po niyan pag wala akong ininom na gamot Siya na pong kumikilo sa lahat. Pera lang po yung paglaba. Buti nakakapaglaba ka pa ate. Pag nakakainom po, ang ginagawa ko po, pag nakakainom, doon ko po inaano yung paglalaba ko. Pero pag hindi ka nakakainom, hindi ka talaga makalaba. Yan nga po, naka-stack yung labahan. Ilutin mo lang. Kawawa naman yung talaga ang kalagayan mo ninyo. Tapos ang pinagkakakitaan ng mister mo construction lang din naman. Tapos ikaw wala ka man din tulong sa kanya kaya di ka man makapagtrabaho. Kaya nga po, Napakahirap talaga ang buhay. inaano ko po kasi yung sakripisyo po ako sa pag-aaral ng mga bata kasi mahirap po yung walang Itong dalawa na ito nag-aaral sila. Opo, Yung- grade 2 to kinder po. Grade 2 na itong isa. Opo. Ano pangalan niya? May nado pa nga lang, be. Ano pangalan mo? Magbutay po. James. Magbutay. James Magbutay. Magbutay apelido nyo ng mga bata. Tapos yan si Timothy yung isa. Kasi nagsabi na sa akin kanina dito yun. Ayan mga kabindors. Ito yung idinulog sa atin ng ating concerned citizen. Si Ate Nerissa. Ano ang palaya mo te? Nilisa lang po ang tawag nila sa akin. Ate. Nel. Nel na lang. Opo. Si Ate Nel. Nilisa na talaga ang tunay mong pangalan. Ano? Opo. Si Ate Nel na talagang nakikita nyo naman ang kanyang kalagayan, mga kabindors nangangailangan talaga siya ng suporta natin. Kayong mga mabubuting puso dyan na nakakapanood nitong aking vlog, yan ay idinudulog ko sa inyo ang kalagayan ni Ate Nelisa. Kasi ano daw siya, talagang minsan na ngayon hindi na siya makainom ng gamot kaya umaatake yung yung panginginig niya, mga kabindors. Minsan ginagawa na lang niya na imbis na 3 bisis siya iinom, 2 bisis na lang niya nagagawa dahil sa financial, mga kabindors. Kulang ang financial sa kanila, lalo na construction worker lang ang kanyang asawa. Anong pangalan ng asawa mo te? Jonel po. Jonel. Ayan. Tapos ano pa
Stay in pa siya doon. Kaya siguro nag-i-stay in yan ate kasi ano, ang pamasahe, Layo nga po. malayo, eh mapupunta na lang sa pamasahe yung kikitain niya kung hindi siya mag-i-stay in doon. Kaya nga po. Minsan po pag ano, napipilitan pong umuwi yung pag sinabi ko, uwi ka kasi masyado talagang ano, hindi ko kaya yung ano pag walang gamot. Mm. Uuwi naman po. Ayan nga po. Nakalimutan ko. Anong year ba itong panganay mo? Grade 2. Grade 2. Ah, ilang taon na ito? Ilang taon ka na, be? Ay, dapat ano ka na? 8 ka na eh. Na po. Hindi ka na lang grade 2 sana, no? Mga Na- nasa grade 3 na. Mahirap ang ano, ate. Yung kalagayan mo talaga. Eh, okay naman yung inuupahan mong bahay kasi eksakto lang sa inyo. Sa inyong apat. Apat kayo, di ba? Opo. Mister mo. Ayan mga kabindors ay talagang lubos talaga ang pangangailangan. Ito karapat dapat talaga si Ate Nelisa. Ate Nel na matulungan natin. Ilang taong ka na ate? 42 po. 42. Opo. Ay, yung nang nag-asawa ka, ano ka na? Medyo, ano na? Ano po, may anak po ako sa una. Namatay po 2. Ah, mayroon ka ng mga anak pa sa una. Opo. Ay, Nagkaiwalay po kami. akala ko iyan lang ang anak mong dalawa kasi sabi ko medyo matanda ka na nag-asawa. Ano po, anak ko na to po dito sa una sa bago kong asawa. Oo. Pero yung mga una mong anak, may mga pamilya na rin. Wala, patay na po. Patay na. Dalawang anak ko po puro babae sa una. Patay lahat. Wala na. Aroy. Hindi pinalad ano. Ano po. Kaya shout out sa inyong lahat mga kabindors. Pero ngayong araw ate, nakainom ka naman ng gamot. Kanina pong ano, nandun kami sa eskwelahan. Pag uwi ko dito, uminom po ako. Ngayon hapon na naman ako. Titrigger na mo. Yan ate, para makatulong sa pambili mo ng maintenance, ito ay mga ano lang, 2 araw lang mo iinumin tong ibibigay ko sa iyo Opo. para makatulong ba. Meron ako ditong 200 ate, para makatulong sa iyo sa iyong pag inom ng gamot. Salamat po. Ayan. Ayan, shout out po sa mga viewer, sa mga sponsor na mahabagin ang puso. Ito talaga ay talagang ano. Kumusta naman ate pagdating sa yung ano nyo ba, yung financial nyo, may mga makain nyo sa buong araw. Kaya po minsan, hindi naman po sana minsan, ano, pagka alam kong konti na lang yung ano, pagkain, medyo nagtitipid po ako. Ako, kunyari, sina na lang mo napakain ko ng marami, ako titiis lang po sa isa, 3 subo, 2, inom ng tubig. Ay, pag yan ay alam mong hindi nasasapat yung inyong budget. Opo. Kasi siyempre, ang budget nga naman na ibibigay sa iyo ng mister mo, hindi naman masyadong kalakihan kasi ano nga siya. Bili po nga kasi ng gamit, tsaka nagbabayad pa Oo. ng bahay, ilaw. At saka, iyan nga, yung pangangailangan sa araw-araw, talagang nakabudget na yon. Ngayon kung kakapusin, siyempre, ikaw na lang din ang nag-a-adjust Opo. na Kakain na lang po ako ng marami pati sa gabi. Kasi kasama ko sila. Ang inaano ko po kasi sila makakain ng marami kasi sa eskwelahan po para makapokus. araw-araw din sila pumapasok, yung mga bata. Pang umaga po sila. Ay, ihinahatid mo pa pala siya doon. Opo. Kaya Kaya lang po minsan, pag wala akong gamot, hindi ko maihatid, hindi ko pinapapasok. Yung maliit, yung malaki, nakakapasok ko naman na po mag-isa. Kasi yung concerned citizen na nagsabi sa akin, ano mo yon, yung classmates yata ng anak mo, yung anak niya. Opo. Oo, kaya nasabi niya sa akin na talagang
mahirap ang kalagayan mo, ganyan ka maghapon, magdamag, ganyan ang ano mo, yung ano mo, nanginginig ka buong panahon na lang. Pero ang sabi ng doktor, magagamot daw yun kung sakali. Opo, kasi sabi po, maglaboratory muna. Eh, minsan po sinalang po ako sa MRI. Trigger po kasi sa loob ng makina yung katawan ko eh. Hmm. Kaya nilabas ako. Kaya kailangan daw gumawa daw po ng bagong laboratory. Kasi hindi daw ako pwede ma-injection na ng pampatulog. Kasi baka daw may sakit akong high blood o kaya sakit sa puso. Hmm. Matuluyan pa daw tuloy. Kaya sinabi ng doktor, kailangan magpa-check up ulit para matukoy natin kung anong saan nang gagaling yung pag-trigger ng anong Yung panginginig. opo, Mhm. katawan mo. Yan ate, hanggang dito na muna ang ating vlog. Sana ay may makapansin sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong kalagayan. Sana yung mga mabubuting puso natin yan ay makapansin sa iyo kasi talagang napakahirap ang iyong dinaranas. Okay te, ayan ay sa susunod naman ay pag-update natin siyempre gusto ko rin makatulong sa iyo sa pamamagitan ko at sa kung mayroon akong konting kakayahan, may konti akong na maiaabot sa iyo, iabot ko para makatulong lang. Ngayon naman kung meron sa atin maaawa ng mga mabubuting puso, napakaganda, talagang matutuwa ka ate na ikaw ay matutulungan nila. Ngayon pa lang magpasalamat ka sa kanila kahit wala pa silang inaabot sa iyo. Sa ating Maraming salamat po sa mga mabubuting puso. Sana po tulungan niyo po ako. Kasi hirap na hirap po ako pagka wala kong gamot na iniinom. Salamat po sa inyo. Diyos na lang po ang gumanda sa inyong mga kabutihan. Thank you po. Okay, sige si Ate Nelisa, sige po. Yan nga ang sinasabi ko, sana ay mapansin nila at siyempre yung puso nila ay mga maawaing puso, yun yung ating mga kababayan natin yan na nasa ibang bansa. Sana po ay mapansin ang iyong kalagayan. Okay? Thank you po.